Alam mo, Sandro, ngayong buwan ng Marso, hindi lamang Fire Prevention Month, Women's Month ang ating sineselebrate, kundi may tinatawag tayong World Plumbing Month. So ito medyo bago sa pandinig nating lahat. Kaya ngayong umaga, alamin natin lahat ng impormasyon tungkol dyan. Makasama po natin ang ating very special guest. Let us all welcome President CEO Medwest Technical Institute, Committee Chairman PSME Technopreneurship, Engineer Lino Diamante. Good morning, sir. Magandang umaga po. Ako po ay si Engineer Lino Diamante, President ng Technical Institute, the only school in the Philippines offering modern plumbing, plastic welding, and technopreneurship. I am also the committee chairman of technopreneurship for the Philippine Society of Mechanical Engineers and also the president of NAMPAP, National Master Plumber Association of the Philippines, Cavite Chapter. Alright. So ito po, so ang gusto natin pag-usapan at malaman more about is itong World Plumbing Month. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan tungkol sa World Plumbing Month? Since kailan pa po ba natin ito sineselebrate? We have been celebrating World Plumbing Day or World Plumbing Month for so many years. And here in the Philippines, we have been celebrating this with our Society of Master Plumbers through conducting technical seminars and trainings and education to our members. This is very, very important because everybody knows that plumbing has significance in Filipino and industry and country, and also all over the world during the time when we have problems with global warming that causes floods. And lately, everybody knows what happened to people in Leyte during the Yolanda. If and only if the government and also the technical people, especially involved in plumbing, has done something about the design, installation of drainage system, maybe we have abated or controlled some damages. So the World Plumbing Day has been celebrated so many years ago for its importance and significance to the global warming, and especially on the effect in typhoons, floods, that we have to be aware that we can do something about this damage that has been done by global warming on typhoon and damage through good plumbing. Okay. So, Engineer, nakita natin yung importansya ng World Plumbing Month kung bakit natin ito sineselebrate. Pero gusto po natin alamin kung sapat na ba o gaano karami yung mga tubero nandito ngayon sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, I'm the president of National Master Plumber Society. Ang mga plumbers natin ngayon, I passed the Master Plumber Board exam 3 years ago and my number is 3,000. You could just imagine, napakarami ng LGU, local government units all over the Philippines. Thousands yung mga pangangailangan ng mga local government units para ma-aprobahan yung mga permit sa plumbing, and kulang na kulang ang mga plumbers natin. So, ang mga active siguro natin ng mga plumbers at the moment, siguro wala pa 1,000. Yes. And ang local government units ay may lahat dumadaan ang plumbing permits natin doon, and ang nagsasign ay kung minsan ay civil engineers, sanitary engineers, architect. Nasa batas ng Republic Act 1378, only master plumber can sign, seal, manage, supervise yung plumbing system in the Philippines. So, hindi nasusunod. Okay, Sandro, kasi alam mo kapag sinabi nating tubero, minsan iniisip lang natin, okay, taga-ayos ka ng tubo, ganyan. Hindi natin sila masyado nabibigyan ng importansya at kung ano ba yung kahalagan sa society natin. So, ngayon, bakit hindi lang sila kailangan engineer, consider as traders, kundi pati professionals din? Actually, ang master plumber ay may board exam sa PRC, Professional Regulation Commission. May license po rin yan, may license. Ganun kahalaga ang master plumber. All over the world, lahat-lahat na master plumber ay binibigyan ng importansya, napakalaki ng sahod nila, and yung Midwest Technical Institute ay may eskwelahan ng plumbing na may sariling scholarship na nare-receive sa TESDA, Technical Education Skills Development Authority,
mayroon din kaming sariling scholarship. Ino-offer namin sa mga mayor sa Cavite na magpadala sila ng mga scholars nila. And sa ngayon, napakarami na nang napa-abroad ng Midwest. And ito ay ginagawa namin in a skill and technician level. Ang ginagawa ngayon ng society ay nagtatayo ng isang grupo, Philippine Society of Plumbing Engineers, para ma-elevate further ang profession ng plumbing. Ay nasa batas na natin ngayon, pinupurward na si Senator Escudero siya ang sumusulong nito. Yes. Okay. Engineer, ito ang gusto ko naman matanong, dahil nabanggit nyo nga po yung master plumber. Ano po ba ang difference ng pagiging isang master plumber at paano po ba nagiging isang master plumber? Aside po from nasabi nyo nga po yung sa school nga po na yun, ano po ba yung proseso? Kailangan po ba ay makatapos tayo ng isang college degree tapos saka tayo mag-aaral ng more para maging master plumber? Or being a master plumber just depends on applying for the license po? Paano po ba to? Sa ibang bansa, ang plumbing ay 2 years, no? Technician level. America, Europe, na. And ito ay may state board. Dito sa Pilipinas, naiwanan tayo. Kaya marami tayong problema sa mga baha, marami tayong problema sa mga bahay. Dahil ang education sa plumbing dito ay talagang hindi sapat. Ang plumbing dito sa Pilipinas ay nagiging education siya through Technical Education Skills Development Authority na in-implement ng Midwest Technical Institute. Ay may tinatawag sila na National Certification. Ang plumbing in situ, which is a National Certificate from TESDA, ay only 1 month, 21 days, na ang nag-i-enroll ay high school or out of school youth. Tinuturo dito yung joint, connect, install, assemble, repair, maintain, hydrotest ng tubig. Tapos, ngayon, ang ano natin ay magiging master plumber ka pagka may experience ka ng 5 years. Maski hindi ka nakaaral ng plumbing, basta ikaw ay architect, engineer, ay ikaw ay mag-apply sa Professional Regulation Commission at pwede ko na kumuha ng master plumber. Pero kung hindi ka architect, engineer, pag may 5 years experience ka ng plumbing at saka nag-aral ka sa TESDA, ay pwede ka rin kumuha. So ngayon, almost 90% ay engineers, architect ang mga master plumbers. Kaya mayroong batas na plumbing engineers na sinusulong ngayon. Alright, siguro engineer, let's talk about World Plumbing Month ulit, no? Kasi this is a perfect venue actually to create public awareness and to promote the importance of mga plumbers. So ano po yung activities and programs na nakapaloob po dito sa World Plumbing Month? Napakarami ngayong society ng plumbers, and ang sa akin ay National Master Plumber Association of the Philippines. Every month, we celebrate yung World Plumbing Day. Ay ang lahat ng mga members namin ay ginagather namin, and nag-invite kami ng mga industry, mga iba pang mga grupo na gusto matuto ng plumbing. Okay. So this is for free, no? For free. For free. And sa ngayon, 2 days namin sinelebrate dyan sa Quezon City Hall yung plumbing. Meron kaming mga foreign speakers sa plumbing. Meron kaming mga technical speakers na magagaling dito sa practitioner sa Pilipinas. And nagbibigay kami ng certificate of training, and we connected it with Technical Education Skills Development Ito yung Authority. TESDA po. Yung TESDA. Okay. Yes. Ito po, sir, kung meron pa po tayong mga programa na upcoming po dahil sa patapos na nga po itong so, ay baka pwede niyo pong anyayahan ng ating mga boss para dumalo po at siguro para magkaroon pa sila ng mas malalim na interest nga po sa plumbing. Inimbitahan ko ang lahat na magkaroon ng edukasyon at saka participation sa plumbing dahil ito, ang plumbing ay napakalagang skills, technician, and going into plumbing engineering na. And tayo ngayon ay kapos sa kapos sa mga plumbers, buong mundo ay naghahanap ng mga plumbers, especially babaeng ang gusto hinahanap dito ng mga plumbers.
And sa ngayon, ako ay naka-connect sa mga manpower agency. Humingi sila sa akin ng mga plumbers. Ang sahod ay napakamahal, $25 and if you convert that 8 hours a day ay inabot ng 200,000. Wow. Australia, Amerika, all over the world talagang kailangan ng mga plumbers. So hindi lang sa ibang bansa, dito rin sa ating sa ating bayan ay para maiwasan ang damage ng baha ay kailangan good plumbing. We have to train plumbers na magiging skill, technician, hanggang magiging engineering, marunong mag-design, para tayo ay lahat-lahat magkatulungan. Ng Midwest Technical Institute in partnership with TESDA, Technical Education Skills Development Authority, ay nagbibigay ng scholarship. So inananyahan namin kayo na magpadala ng inyong mga anak, yung mga kaibigan, na ang magiging plumber, tubero, kasi ako ay consider yung mga plumbers natin ay yan ay mga hero ng bansa natin. Magiging OFW ka, makapag-remit ka ng pera dito, magiging magandang buhay ng pamilya mo, and tayo ay makatipid sa water. Sineselebrate natin ang World Plumbing, Water Month, kasabay nito ng World Plumbing Day. Ang plumbing at saka water, the plumbing is piping and water is the important resources of earth. Makaka-save tayo ng water sa good plumbing. Alright, Sandro, nakita naman natin yung gaano kahalaga yung mga tubero, no? So, dapat talaga bigyan natin sila ng pugay at sana mabuhay silang lahat dahil talagang napakahirap daanan nilang proseso. Hindi basta-basta kapag tubero, mag-aayos ka lang ng tubo o piping. Talagang ang haba rin ng proseso para maging isa ka nga official na plumber. Alright, thank you so much for joining us this morning. Marami po kaming natutunan sa inyo. Maraming salamat po. That was Engineer Lino Diamante, President CEO Midwest Technical Institute and Committee Chairman PSME Technopreneurship. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga, sir. Maraming salamat. Sana makapag-guest ulit ako dito kasi of course, sir, napakarami anytime. akong maitulong sa ating mga Pilipino industriya at saka bansa natin. Maraming Alright. salamat. At